Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Namumurong ipaaresto ng Senado si Traigib Ulaybar, mga kabunyog. Si Traigib Ulaybar ay ang nag-resign na undersecretary ng Department of Education. Ngayon, itong sa DepEd, siyempre ang secretary niyan si dating Senador Sani Angara. Namumurong ipaaresto ng Senado si dating Education Undersecretary Traigib Ulaybar. Nagsilbing Undersecretary sa ilalim ni DepEd Secretary Sani Angara si Ulaybar. Sa isang panayam, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na yan ay dahil daw sa hindi pagsipot ni Ulaybar sa investigasyon kaugnay ng flood control scandal. Ipapasapina na rin si Ulaybar at maaari raw itong ipaaresto kung muli itong hindi sisipot sa susunod na pagdinig. Si Ulaybar ang di umano'y tumanggap at nagmaneho ng mga armored van na puno ng cash kaugnay sa deliveries ng mga kickback. Batay sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bumaba sa pwesto si Ulaybar bunsod ng flood control scandal investigation. Ngayon si Angara kasi, galing sa Senado, napunta sa DepEd. Ito yung pumalit kay Sara Duterte. Ngayon, nung nasa pa siya, Senado, staff niya na itong si Yusek Ulaybar. Staff niya na ito. Kahit daw pala nung ama pa nito, yung matandang Angara, si Ed Angara, si Edong, staff na rin ito si Ulaybar, kaya matagal na rin pala ito sa gobyerno. Laging staff ng senador, ng matandang Angara, staff sa Senado ni Sani Angara, tapos ngayon nga, Yusek ng DepEd. Ito pala ay kasamahan ni Amina Pangandaman. Doon pa sa matandang Angara, na ito, kasamahan na ni Amina Pangandaman, ay naging secretary ng budget si Amina Pangandaman. O di lalong naging makapangyarihan itong si Ulaybar. At ito yung kontrobersyal na binanggit ni dating DPWH Yusek Bernardo, nakausap niya umano. Nang nakipag-usap umano, sabi ni Bernardo sa kanya itong si Ulaybar, ang sabi nito, mayroon kaming pondo. Hanapan mo, gawan mo ng projects, ng list ng mga items ng projects. 3.8 billion. 3.8 billion ang para sa iyo. Galing ito sa ES. O di syempre, pag ES, Executive Secretary, kukunin ito sa unprogrammed appropriations. At totoo nga daw, sabi ni Bernardo, pag-submit niya ng lista, kaagad-agad narilisan ng SARO. Narilisan kaagad ng SARO ng pondo. Syempre, kay yan sabi sa ES yan, Executive Secretary. At syempre dahil talagang close itong si Ulaybar kay DBM Secretary Amina Pangandaman, di na-release ka agad. At ngayon, controversial itong sila Ulaybar kasi itong si Ulaybar yung nag-drive umano nung yung armored vehicle na kinakargahan ng tambak na pera, yung mga rinirimit na kickback ni Bernardo, ang nagre-receive itong si Ulaybar. Ito yung para sa mga tao sa Malacanang na posibleng si ES Bersamin o kaya sila Amina Pangandaman. Sabi yan ni Bernardo. O kaya ngayon, controversial itong si Ulaybar. Dapat itong ipatawag sa Senado. Kaya lang, nung pinapatawag sa Senado, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi daw umaattend. Hindi daw sila sinisipot. Pero sa susunod daw na taon, papatawag daw uli nila ito. Pag hindi pa daw sumipot, ipapaaresto na nila. Kaya namumurong ipaaresto daw itong tao na ito ni Angara. Sa ngayon, resigned na ito bilang DepEd Yusek. Ay kasi nga nalagay sa kontrobersya. Pero hindi naman siya sumisipot sa investigasyon. Kaya lang may warning na si Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi niya, pag hindi pa raw ito sumipot sa investigasyon na ipapatawag nila, namumurong ipaaresto nila to. Baka naman umattend na sa Enero kasi nagsabi na rin ang Malacanang Sabi ni Yusek Claire Castro, suportado nila yung ipapatawag na investigasyon ng Blue Ribbon. Yung mga dating executive officials na nasasangkot
secretaries or undersecretaries dapat sumipot. O yun, tama yun. At saka si dating ES Lucas Bersamin nagsabi na rin sisipot siya. Pero itong si Ulaybar wala pa tayong naririnig. Kaya lang may warning na nga si Ping Lacson. Pag hindi daw sumipot, sa patawag nila ipapa-aresto ito. Masyadong controversial itong si Ulaybar. Kasi siya yung kausap ni Bernardo, siya rin yung tumanggap ng pera. At ito pa nga si Angara sa 2025 na budget, ang daming insertions ni Angara, ni Sani Angara nung senador pa siya. Ang daming insertions, siya ang nangunguna. Siya ang nangunguna sa dami ng projects. Ay lumalabas nga diyan mayroong 5 mga officials ng executive department. May DICT, may DBM, yan ang si Amina, Pangandaman, mga tao lahat ni Angara. Nagtrabaho ka dati sa opisina ng kanyang ama tapos sa kanya. Tapos napunta sa iba-ibang pwesto sa administrasyon ni PBBM. Kaya lang napaka makapangyarihan nila. Kaya nga may tinatawag na Angara 5. Pero sabi naman ni Angara, wala daw, hindi daw siya sangkot diyan sa mga insertions sa mga na yan. Kaya nga dapat imbestigahan yan ng Senate Blue Ribbon. Kasi si Sani Angara ang pinakamaraming insertions ng mga projects. Sa pinakadaan, mahigit 132 yata yun. Projects. Itong si Angara, ay kasi dati siya yung Finance Committee Chairman. Siya kasi yung dating Finance Committee Chairman Parang katapat niya ng House sa appropriations. At itong si Ulaybar ay tao niya ito. Pero dito sa pinag-uusapang ito, hindi ni-represent ni Ulaybar si Angara. Ang re-represent niya, ES, sabi ni Bernardo. Kaya nga galit si dating ES Bersamin Bakit daw nadadamit ang pangalan niya dyan na ES? Hindi niya daw alam yan. Kaya pag isinalang itong si Ulaybar, mapipilitan siyang sabihin sino talaga ang amo niya. Kasi ginagamit niya ES nung nakipag-usap kay Bernardo. Pero hindi naman, sabi naman ni Lucas Bersamin, galit si Bersamin. Wala akong inutusan, wala akong pakialam diyan sa mga insertions na yan. Kaya kong harapin niyang mga investigasyon na yan. Ang problema, ayon kay Bernardo, nang kausap niya si Ulaybar, ES ang ginamit na pangalan na rini-represent niya umano. Kaya maganda tong investigasyon sa Enero. At saka ang sabi ni Senador Ping Lacson, ipapa-aresto niya itong si Ulaybar pag hindi pa rin sumipot. Abangan natin. Maganda yan mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.